Okay, so let's discuss here. Ito yung pinaka-important na lesson natin sa mismong AutoCAD Basic. So, we will be discussing the layers and the basic, excuse me, yung commands and tools natin. So, yung layers muna tayo. So, let's open the layers property. Medyo tinuro na natin to on the last part of the video. We will be setting up yung iyong mga ballpen, kumbaga. So, ang meron dito tayo sa tools is new layer, if frozen yung layer, delete layer, or set current layer. So, lagi lang natin set current yung 0 for now. Let's just set up lahat ng ballpen. So, una, lagay natin 0.2. Pwede yan, i-set up mo na kada layer. But pwede rin naman na i-type mo muna lahat ng ballpen, tsaka ka na lang mag-set up. So, diskarte mo saan ka mas mapapabilis on setting up your AutoCAD. Okay, 0.6. Ano pa? Yung pencil natin. Pencil. Pencil 8, di ba? Tapos yung isa, pencil 252. Kumbaga, ito yung mas malabo. So, ngayon, let's customize their color. So, pag 0.1, ano ulit yung nilagay ko sa board? So, ang nilagay natin is red. Sa 0.2, we have yellow or number 2 color. So, we have green sa 0.3. 0.4, we have cyan. 0.5, we have, blue. Then 0.6 we have the magenta. So that's all for the pen assignment. So we have the pencil or mas malabong ink, number 8, and then we have the 252 or mas malabo pa ng konti. Okay, so on this setup halos meron ka na. Pero sa totoo lang, kung gusto mo na mag-add up pa ng iba pang layers, kasi na-frozen yun like for example, gusto mong gumawa ng line. So, try natin. Gawa lang ako ng line. Tapos, yung line na yan, select natin. Gawin natin 0.1 or yung color red. So, yung 0.1 na yan, pagka yan, sinamahan natin ng 0.4. So, try natin mag-X ng 0.4 dyan or mag-collide. So, dito makikita ninyo na pagka ganyan yung ginawa natin at in-off natin yung ilaw for 0.1, mawawala siya on the drawing. Okay? Pag naman free-nosen natin, mawawala din siya on the drawing at hindi mo siya maseselect. Okay? So, yun yung mahalaga dyan. Or pwede mo rin i-lock. Kahit i-delete mo yan, or i-select mo, hindi mo siya ma-delete kasi nakalock yan. So, yun yung kahalagahan ng mga layer properties. And then at the same time, isi-set up mo na dito na pagka maayos yung colors niya, maayos mo rin maipiprint sa ganong kapal ng ink. And I believe na-discuss na yon sa una nating video. So, pagka na-setup na natin ng ganito yung ating layers and hopefully naka-setup na yung pad mo, mas madali. Okay? Kung naka-setup na yan na ganyan. So, let's start on the basic commands and tools na pwede natin gamitin for the AutoCAD. Ano ba yung magiging pattern natin para pag-aralan yung basic commands and tools? Halos dadaanan lang natin tong home ribbon natin. So, kung hindi marunong, hindi maalala ang shortcut, pwede mo yung itapat dyan. Kunwari line. So, medyo matagal nga lang hanggang sa lalabas yung kanyang shortcut key. So, pwede mo rin namang i-select na lang. So, kaysa matagal, di ba? Ayan. So, yung polyline, ang shortcut daw niya ay P-line. Ayan, nakalagay dyan. So, pagka matagal mo siyang hinover or tinapat, ituturo din niya kung paano siya ginagamit. So, meron siyang parang tutorial. Yan. So, si line daw yung kanya shortcut key. So, let's proceed. Bakit ba dun sa aking
sinulat sa board, mas maigsi yung shortcut keys. Kasi ganito yan, class. Pagka tinype mo yung PL, kahit hindi mo i-type ng buo yung polyline, considered niya na yun na yung polyline. Okay? So, kahit na L lang yung i-type mo, line yung unang-unang, parang result ng lahat ng command na meron sa CAD. So, pagka in-enter mo yan, sabi ko nga, ano yung paano mag-confirm ng command, tinuro ko din yan. So, enter or space. Pag in-enter or space mo, magagamit mo na siya. For example, si line yan. So, kahit na magagawa mo. So, ngayon, diniscuss natin na magkakaroon tayo ng ruler dito. Paano ba, sir, pag gusto natin pantay yung ginagamit natin na lines? So, again, gamitin natin yung line. Pag yan ay gusto mo pumantay at nahirapan ka pantayin, pwede mong gamitin sa F8 para diretso lahat ng linya mo, diretso pataas, diretso pa kanan, pa kaliwa, or pababa. Okay, so ganun siya magagamit. So ngayon, bakit natin hindi gagamitin to si line? Kasi meron siya mga segments. Ayan, segment siya. Pero kung naka-polyline tayo, PL, at mabuo natin yan, so ngayon ayaw dumugtong. Ba tayo dumugtong? Kasi naka-off yung snap. Again, F3 yung snap, di ba? Pagka yan, nadikit na natin, yan. So yan ay binubuo ng ilang segments lang at connected siya na pwede mong gawing convert to arc. So mas maganda talaga yung polyline. Kasi pag ito, clinic mo, buong polygon mo ay maseselect mo na, unlike here pa isa-isa pa pagka line, di ba? Mahirap. So again, pag polyline PL, tapos pag gagawa ka ng shape, for example rectangle, unang line, another line, tapos hinit mo yung C, and then enter, ibig sabihin yan close. So magko-close out na siya. So that's the thing. Bakit halos lahat ginagamit for line is polyline. Ano pa? Circle, sobrang dali. Huwag na natin patagalin. C. Tapos click and then ano yung radius. So kung 20 radius, circle, 300. Class, pag pala gumagawa tayo dito, 1,000 is considered as 1 meter. Kung naka 1:100 scale ka. Pero anyway, ang pinaka-standard ng halos lahat ng gumagamit ng CAD, 1,000 is 1 meter. Kunwari, kasi mm to, di ba? So, gagawa tayo ng building. So, sabihin sa'yo 4 by 5 meters. So, 4,000 tapos 5,000. So, 5,000. And then, yan yun. Pwede mo siya idugtong. Tapos, bakit mahalaga yung snap? Itapat mo siya dito sa kabilang dulo at itapat mo pabalik. Yan, pag nag-X, ibig sabihin, pantay sila nung kanina mong tinutok. Yan. And then, pag ni-letter C mo, magko-close dapat siya. So, ewan ko ba't hindi nag-close. And then, polyline ulit tayo. Polyline. So, 4,000 by 5,000. Tapos, tutok dito. And then, tutok pabalik. And then, C. Magko-close siya. So, you have this rectangle na 4 by 5. Okay, so let's delete this one. We have arc. Yung arc natin may mga 3 point and so on. You can actually practice them. Pero yung pinaka ginagamit lang natin is si 3 point. Actually, 2 point pala dapat. Start, center, end. Yan. So, iba-iba kasi siya. Ano ba yung pinaka ginagamit mo sa arc? So, meron 3 points na pag hinit mo yung first reference or base point, tas the next point mo, uusog siya. Okay, so ano ba yung pinakagamitin? So, let's have the start and radius. Ito, so point ka, click ka ng point, and then F8 tayo. Yung pantay. Hindi ito. So, let's check another.
ang pinakamadali gamitin. Hindi rin ito. Actually, kung hindi natin ma-perfect yung arc, ano pa ba yung mga pwede natin gamitin? Kami kasi sa industry, kaya actually hindi ko na alam yung nag-evolve na arc na to. Kasi bagong update na to on the AutoCAD 2021. So, madalas gamitin sa mga companies yung luma pa rin kasi mas madali siyang i-adapt. So, ano ba yung mga common na version na ginagamit? So, moreover yung mga companies laging 2016 and so on. Pero ipakita ko sa inyo kung bakit. So, let's start a line. So, polyline. Hit ka ng one point to another. For example, 20,000 or ano ibig sabihin niya? 20 meters. Pag clinic mo yung gitna at ni-right click mo, convert to arc. So, mako-convert mo na siya sa arc depending on the ilan yung radius na kailangan mo. Sabihin natin 9,000 yung radius na kailangan mo and you have this arc na. Diba? So, mas madali siya gamitin. Parang sa SketchUp, so naka 2 points siya doon, then mag-build up siya ng radius. So, hindi ko magets kung alin dito yung counterpart niya. Start and hindi siya. So, sa arc, center, hindi talaga. So, nakadepende sa degrees din also yung arc. Ayun. So, pag mag-arc tayo, baka ganito na lang pagka ang kailangan natin ay sukat. Kasi, di ba, may mga arcs tayo na dapat sukatin natin yung radius. Yan. So, click natin yung gitna, right click, and then convert to arc. Yan, ang radius natin is 450. So, makakuha tayo ng ganyan. Okay? So, that's all for the arc. Unless kaya mo i-control yung 3-point mo. Which is sobrang imposible. Napakahirap gamitin ito. Okay? So, yan. So, mahirap din tong isang to. Okay? So, yun yung mga actually kami polyline lang halos ginagamit, circle, and then ano pa ba, polygon, rectangle. So rectangle, we have shortcut key REC for the rectangle. Tapos let's say meron tayong 10 by 10 or parang square na rectangle. So 10,000 comma 10,000, then hit enter or space. So you have this square, and then pagka ano ba yung pwede mong gawin with this rectangle, pwede mo siyang i-move. So punta na tayo sa modifying tools. Yung move natin ay click mo muna yung gamit and then M, hit enter, tsaka mo kuhanin kung saan mo siya i-move. So pwedeng F8, pwedeng hindi. Depende sa'yo. So, again, kung click mo siya, then move, click ka ng corner or ng midpoint. So, depende sa'yo kung saan mo siya hawakan. And then, i-move mo siya kahit saan. Then, so, yung move natin, M lang. Pag copy naman, CO lang. Yan, copy. Tapos, pwede mo siyang i-paste. Ngayon, pag nagka-copy ka, pwede ring sukat yung pagka-copy mo. Copy, click, and then let's say 18,000 from here up to here. So yan, makikita mo rin naman yung kanyang sukat. So from the base point up to the end point, 18,000 siya pagka dito mo sa quarter na to kinuha. Okay, so that's all for the move and copy. So, ano pa yung pag-aralan natin dito? We have the rotate. So, rotate. Paano mo ba makikita yung rotate? So, mag-rectangle tayo ng hindi pantay. So, ayan. Random sukat na lang. So, kung yan, i-rotate natin, RO, dito ka kukuha ng base point. So, dito siya iikot.
Okay, so nakadepende sa base point. Pag ang rotation mo, pinindot mo yung F8 o yung ruler mo, so diretso lang yung ikot niya. Okay, ano pa? Sa modifying, we have yung array, mamaya natin i-discuss. Sa modifying, we have scale. Yung scale naman is SC. Kung mas lalakihan, tatansyahin. So, specify base point up to sa next niya. Gano'n pa siya kalaki, lalaki. Okay. So, SC is the scale or yung pampalaki ng measurement. Okay. And then, pag stretch naman, S. Yung stretch natin, depende sa'yo. Pagka itong side na to, clinic mo, and then hit enter, ito lang yung lalaki. Okay? So, tanggalin natin yung F8 para mas maintindihan. Yan lang yung mahahatak mo. Pag nag-stretch ka ulit or S, enter, ito lang yung sinelect mo. Enter, yan lang yung mahahatak mo. So, let's say tatlo naman na point. Ito, ito, at ito. Ito lang yung hindi mo mahahatak. So, tignan natin. Hindi pwede. So, kasi masasakop siya nung square na pangkuhan. Unless, ganito siya natin kukuhan. Hindi rin pwede. So, madalas itong stretch ginagamit sa, kung nga F8 mo siya, i-extend mo siya ng diretso or extend mo siya on this part. Ayan. So, sa ganun ginagamit si stretch. Kung wari, mayroon ka ring circle. So, stretch mo siya on this part, ayaw niya mag-stretch. Kasi bakit? May constraints na tinatawag. Pwede mo siyang stretch to here, pero equal pa rin yung constraints niya. Unlike na pagka gumawa ka ng 50,000 by 50,000 or 50 meters by 50 meters na square, pagka in-stretch mo yan on this part, yan, magiging rectangle. Okay? So, ano pa? Fillet. We have fillet, letter F. Yung radius, sineset-up yan. So, pipindutin mo yung R para ma-set up radius. So, lagay natin 100. Yan. Maliit. Kasi, naka-thousands yung ating ano. So, try natin gumawa ng rectangle na 5,000 by 5,000 or 5 by 5 meters lang. So, maliit. So, delete natin to. Yung delete natin is rather delete button or E. Erase. So, ngayon, fillet tayo F. Yan yung F natin. Ang radius natin R. And then 100. Click and click. Yan. Makikita mo na may 100 tayong radius na naka-fillet. Yun yung tinatawag na fillet sa CAD, ha? Okay, so radius natin, gawin natin 500. Pwedeng mas malaki radius niya. Ngayon, yung fillet na yan, F, tapos R, ayusin natin radius, gawin natin 0. Sobrang useful nito, class. Fillet plus fillet, straight line. For example, meron kang line dito at meron kang line dito, gusto mong pag-connectahin yan, uubra yan sa fillet radius 0. Okay? So, yun, mapapag-connect niya. So, ngayon, let's have offset naman. Kunwari, di ba meron tayong plate na puro iisa lang yung increment. Kunwari, so let's start, gawa tayo ng 5,000 by 5,000 na box ulit. Tapos may increment siya na 100. Offset 100. So ano may increment, sir? Yan. So may distance siya na 100. Okay, yan. So offset pa natin 100 ulit. O kaya isa pa, click mo rin, click. O, diba? So ang tagal-tagal nyo ginagawa sa plate to, dito, click ka lang ng click, matatapos mo na agad. So, ano pa yung mga plate na ginagawa natin? So, wari, gawa tayo rectangle. Naalala nyo ba yung rectangle? Gawa tayo ng pantay. 5,000 by 5,000. Tapos yung ganito nating plate, gagawa ka lang ng
diagonal, tapos copy mo yan, o kaya offset mo ng tig 100 or 150 siguro. Tapos yan, no? Diba? So, ang dali na lang yung paglaline mo, hindi mo na hahaguran ng ballpen kada gawa. So, this time, sir, paano yan? Lagpas-lagpas, di ba dapat sakto? Pwede mo yung gupitin o burahin. So, hindi pwede erase kasi mabubura lahat ng line. So, we have this trim, TR. TR, enter. So, yan. Pwede mo na siyang i-trim. Last, pagka hindi gumana yung TR, enter, and then enter mo pa isa. Dalawang enter. So, possible din yun gamitin. Diba? So, malinis. Offset ulit tayo ng tigo 150. Lahat. So, kung magawa natin yung kabilang side, ano ba yung tinuro natin kanina? Rotate, diba? So, meron pa tayong isang pang-ikot. Hindi siya rotate, pero mirror yung tawag. So, pwede nating i-mirror to sa kabila. Swerte yung mga nanonood ng full video para mas madaling magawa, di ba? So, pwede natin yan i-mirror, ang mirror NI. So, kung nasa gitna, syempre, ang logic dyan, class ha. Pag imi-mirror mo yung kalahati doon at imi-mirror mo sa kabila ng naka-ruler ka or orthographic, so, makukuha mo ng, ano yan? Saan ba dapat? Dito o dito o dito. Pero dapat meron siya sa kabila, no? Yan. Ayaw lumipat dun sa kabila. So, pwede natin siya i-mirror sa side ng sa kabila. So, dapat ang ideal dito siya umayon eh. Parang ganito. Yan. So, dito dapat, di ba? Ngayon, ayaw gumana ng ortho na ma-mirror siya doon. So, baka kailangan, yan, gamitin ko na lang yung snap na endpoint para matapos na. And then, erase ko daw ba yung source object or erase ko daw ba yung pinanggalingan? Siyempre, no, para mabuo agad yung plate, di ba? Yan. So, isang plate agad na natapos. Siguro, 60 seconds. Tapos nyo yung isang box na kung saan ginagawa nyo ng sobrang tagal sa mismo manual plating. So, dun muna tayo hinto. Na-discuss natin yung layers natin, yung draw, and yung modify. So, mamaya, let's have the annotation naman and some techniques pa on these commands and tools. Okay, so let's proceed to the next video.